Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling araw ng unang linggo ng panahon ng Adbyento. At mamayang gabi ating masasaksihan ang pagsisindi ng ikalawang kandila sa ating korona ng Adbyento. Kaya bago po natin ulit ipagpatuloy ang ating paglalakbay, atin po munang balikan ang ilan sa mga iniwan mga salita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo, hindi pa ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Ito ay tungkol doon sa isang kapitang Romano na nakiusap kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin na may sakit. Isang kapitang Romano na lumapit kay Jesus at kinilala si Jesus. At nanalig na napakahalaga para sa isang tao na magtaglay ng pananalig o pananampalataya sa bawat pagdulog o paglapit natin sa ating Panginoon. Noong Martes, ang sabi ni Kristo nang kanyang harapin ang mga alagad niya. Sabi niya, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Naririnig ninyo ang mga nais na marinig ng mga sinauna pang mga tao. So mapalad tayo na tayo ay nakakapakinig, nakakadalo sa misa. Sana, sabi ko nga nung Martes, makita natin ito sa ating mga sarili na higit tayong mapalad dahil nakakapagsimba tayo, walang nagbabawal sa atin, hindi tayo natatakot na lumabas, maglakad, papunta dito sa simbahan. Mayroong mga lugar na hanggang ngayon pinipersecute ang mga naniniwala kay Kristo, pinagbabawalan na magkaroon ng misa, magpahayag ng mabuting balita. So sana magkaroon tayo ma-appreciate natin yung kalayaan natin na makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, nang makita niya yung napakaraming tao na sunod sa Kanya, ang sabi po sa ating Ebanghelyo, nahahabag ako sa mga taong ito
sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Kaya sa pamamagitan ng 3 pirasong o mga tinapay at isda, napakain niya ang napakaraming tao at mayroon pang naipon. Nung Huwebes, ang sabi ni Kristo at paalala niya sa atin lahat, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, marami sa atin, tumatawag lang kapag may kailangan. Tumatawag kapag may sakit, kapag may problema, pero pagdating sa usapin ng sinusunod ba natin ang kanyang mga utos? Dahil malinaw na sinabi, yun lamang ang makakasunod o makakapasok sa kaharian ng langit. Kahapon Biyernes, muli ang paalala niya sa pamamagitan ng kwento ng pagpapagaling sa 2 bulag na sunod ng sunod din kay Kristo. At sinasabing maawa siya, maawa si Jesus sa kanila. At yung tanong, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? At dahil din sa kanilang pananalig, ang sabi ni Kristo, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. So kung anong ating iniisip, kadalasan, yun ang atin pong kinahahantungan. Kaya pag sinabi mong kaya mo, kaya mo. Pag sinabi mong hindi mo kaya, magmumukmuk ka lang talaga. Ngayon, paalala sa atin ni Kristo, magdasal tayo. Hilingin natin sa Panginoon na magpadala. No? Sabi dito, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. So, napakaraming kailangan bahaginan o hatiran ng mabuting balita. Hindi ko alam kung ilan ang nakikisa sa atin sa online, no? Nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa. Pero lahat tayo ay may misyon, lahat tayo ay inaanyayahan na tumugon sa paanyayang ito na maghatid at magpahayag ng mabuting balita. Hindi ko alam kung tatanggapin ba ninyo yung challenge o sasabihin ninyong iba na lang, sila na lang. Kasi tayo, na sabi ko nga, mapalad tayo dahil nakaka-attend tayo ng misa. Pero may kanya-kanyang dahilan yung mga tao kung bakit hindi nakakadalo sa misa. Pero hindi yun, yung sa atin na sitwasyon, hindi ito maging daan na para bang ipagmamalaki natin o magmamataas tayo dahil sa atin pong kalayaan na makapagsimba. Pero yung iba, may sakit. Yung iba, sadyang bawal sa kanilang lugar. So, nagdarasal tayo, pero baka isa kayo sa tinatawag ng Panginoon na magpahayag ng mabuting balita. It's never too late to respond sa panawagan. Huwag niyong sasabihin, matanda na ako. Kasi kadalasan sa nagsisimba sa umaga, matatanda na. No? Either wala na kayong magawa sa bahay, retired na kayo, pero meron pa kayong magagawa pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita. So, huwag naman ding, yung parang lagi tayong may excuse. Nung bata pa tayo, ang dami nating excuse kasi busy sa trabaho, busy sa kung ano-ano. Ay ngayong matanda na, sasabihin naman, matanda na, mahina na kami, pagod na kami. So, pero yun nga po, sabi, magdasal tayo. Kailangan natin ng mga papalit din naman sa atin dahil
paano pag nawala na ito mga DMI na ito? No? Sinong papalit sa inyo? Nag-uubuhan na kayo. Hintay na lang ba natin maubos ang lahi ninyo? Hindi, wala nang DMI. So may ganun po no, na panawagan. Dapat alam din natin yun na ihahanda din natin yung mga susunod sa atin para isang araw, pag tinawag tayo ng Panginoon, tuloy pa rin ang mga gawain no, ng pagpapahayag ng mabuting balita. Di ko alam kung sinong naabutan ninyong pari dito. No? Mayroon pang yung building natin, no? Nakapangalan pa kay Pajarillo. Tama ba? No, hindi ko na siya naabutan. No? Pero nawala siya dito, may pumalit, hanggang ngayon ako, and I'm sure may papalit din sa akin at mawawala din ako dito. Kaya kailangan din na ihanda. No? Sana sa panahon natin, magkaroon ng bukasyon dito. Magkaroon ng madre, magkaroon ng pare. Kaya kung mayroong mga sa inyo, yung mga anak ninyo na gustong mag-aral ng seminaryo, huwag niyong pigilan. Huwag kayong maging hadlang para sila ay makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi imagine ninyo, halimbawa alam po, no? Kung wala ng pare, paano tayo magsisimba dito? Paano tayo magmimisa? So, kailangan din natin yung iniisip. No? Concern nyo din dapat yon. Concern ng community o ng parish na dapat mayroon tayong huhubugin na papalit para sa panahon na tayo po ay tatawagin na ng Panginoon. Amen?